Si Khidr ay nagsabi, "Hindi baga sinabi ko na sa iyo na ikaw ay hindi makatatagal na pagpasensyahan ako?" Si Moises ay nagsabi, "Kung ako ay magtanong pa sa iyo ng anuman pagkatapos nito, kung gayon, ako ay huwag mo nang gawin na iyong kasama. Ikaw ay binigyan ko mula sa akin ng mabuting dahilan." At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang nang sila ay dumating sa pamayanan ng isang bayan. Sila, si Khidr at si Moises, ay nanghingi ng pagkain sa kanila. Datapwat sila ay tumanggi na gawaran sila ng mabuting pagtanggap. At kanilang natagpuan dito ang isang dingding o bakod na halos guguho na. Kaya't kanyang inayos ito, itinindig at itinuwid. Si Moises ay nangusap, "Kung iyong ninais, katiyakang maaari kang humingi ng kabayaran para rito." Si Khidr ay nagsabi, "Ito na ang sandali na ating paghihiwalay. Aking sasabihin sa iyo ang kahulugan ng mga gayong pangyayari na hindi ka makapagpasensya, na huwag mag-usisa. Tungkol sa barko, ito ay pag-aari ng mga mahihirap na tao na nagtatrabaho sa dagat, kaya't aking ninais na magkaroon ng kasiraan dito sa barko, sapagkat may isang hari na nagtatangka sa kanila na kunin ang lahat ng barko ng puwersahan o sa pilitan." At tungkol sa batang lalaki, ang kanyang mga magulang ay nananampalataya at kami ay nangangamba na kanyang apihin sila sa pamamagitan ng kanyang kalapastangan at kawalan ng pananalig. Kahit aming ninais na ang kanilang Panginoon ay palitan siya na batang lalaki para sa kanila ng isang higit na mainam na anak sa kabutihan at katuwiran at malapit sa habag. At tungkol sa dingding o bakod, ito ay pag-aari ng 2 batang lalaki na naulila sa kanilang bayan at mayroon sa ilalim nito na isang kayamanan na nararapat sa kanila at ang kanilang ama ay isang matuwid na tao at ang iyong Panginoon ay nagnais na kanilang sapitin ang wastong gulang at lakas upang kanilang makuha ang kayamanan bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon, at ito ay hindi ko ginawa sa aking sariling kagustuhan. Ito ang pagpapaliwanag sa gayong mga pangyayari na hindi ka nakatiis, na huwag mag-usisa. At sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol kay Dzulqarnain. Ipagbadya, aking isasalaysay sa inyo ang ilang bahagi ng kanyang kasaysayan. Katotohanang aming pinalakas siya sa kalupaan at aming ginawaran siya ng kagalingan sa lahat ng bagay. Alalaong baga, aming ginawa ang lahat ng bagay ng kanyang kapakinabangan. Kaya't siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin hanggang nang kanyang sapitin ang lugar ng paglubog ng araw. Ay kanyang natagpuan ito na lumulubog sa guhit tagpuan, at para sa kanya, ito ay lumulubog patungo sa isang maputik na pampang ng ilog. At siya ay nakatagpo sa malapit dito ng isang pamayanan. Kami, si Allah, ay nagsabi sa kanya sa pamagitan ng inspirasyon, O Dzulqarnain, sila ay maaari mong parusahan o pakitunguhan sila ng kabaitan. Siya, si Dzulqarnain, ay nagsabi, at sa kanya, na isang hindi nananalig sa kaisahan ni Allah na gumagawa ng kamalian, siya ay aming parurusahan at pagkaraan. Siya ay babalik sa kanyang Panginoon na siyang magpaparusa sa kanya ng isang kakilakilabot na kaparusahan, ang impyerno. Datapwat siya na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan. Sa kanya ang pinakamainam na gantimpala, ang paraiso. At kami, si Dzulqarnain, ay mangungusap sa kanya ng mabanayad na mga salita bilang mga pag-uutos. Di naglaon. Siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin. Hanggang nang siya ay sumapit sa sinisikatan ng araw, ay kanyang natagpuan ito na sumisikat sa mga tao na hindi namin pinagkalooban ng masisilungan laban sa sikat ng araw. Kaya't gayon nga, at batid namin ang lahat-lahat sa kanya, kay Dzulqarnain. Di naglaon, siya ay tumahak tungo sa kanyang layunin. Hanggang nang kanyang marating ang pagitan ng 2 bundok, kanyang natagpuan na malapit sa mga ito
na 2 bundok. Ang mga tao na halos ay walang nauunawa ang salita. Sila ay nagsabi, O Dhul-Qarnain, katotohanang si Ajuz at Maajuz, si Gog at si Magog, ay gumagawa ng malaking kabuktutan sa kalupaan. Kami baga ay magbabayad sa iyo ng buwis o pagkilala upang ikaw ay magtayo ng isang sagka sa pagitan namin at nila. Siya ay nagsabi, Yaong kayamanan, kapamahalaan, at kapangyarihan na itinatag sa akin ng aking Panginoon ay higit na mainam sa inyong buwis o pagkilala. Kaya't inyong tulungan ako ng lakas ng mga tao. Ako ay magtatayo ng sagka sa pagitan ninyo at nila. Ako'y bigyan ninyo ng mga piraso ng bakal. At nang mapuno na niya ang puwang sa pagitan ng 2 bangin ng bundok, siya ay nagsabi, Inyong hipan, hanggang nang magawa niya ito, nakasimpula ng apoy. Siya ay nagsabi, Inyong bigyan ako ng lusaw na tanso upang ibuhos sa ibabaw nito. Kaya't sila, si Gog at si Magog, ay nawalan ng lakas na akyatin nito o humukay sa kapal nito. Siya si Dhul-Qarnain ay nagsabi, Ito ay isang habag mula sa aking Panginoon, kaya't kung ang pangako ng aking Panginoon ay dumatal, ito ay kanyang papatagin, nakapantay ng lupa. At ang pangako ng aking Panginoon ay mananatiling tunay. At sa araw na iyon, alalaang baga, ang araw na si Gog at si Magog ay hahantad. Sila ay aming hahayaan na rumagasa sa isa't isa na tulad ng mga alon. At ang tambuli ay hihipan at sila ay aming titipunin ng sama-sama. At sa araw na iyon ay aming itatambad ng lantad ang impyerno sa mga hindi sumasampalataya. Sila yaong ang mga mata ay nilambungan o piniringan upang hindi nila makita ang aking paalaala, ang mga tanda o ang Quran, at upang hindi nila marinig, alalaong baga, dahilan sa sila ay umaayaw na makinig sa Quran o unawain ito. Sila ba na hindi sumasampalataya ay nag-aakala na mangyayari na kanilang kunin ang aking mga alipin, alalaong baga, ang mga anghel, ang mga sugo ni Allah, si Jesus na anak ni Maria, sa halip na ako bilang awliya, mga Panginoon, Diyos o tagapagtanggol. Katotohanang aming inihanda ang impyerno para sa mga hindi sumasampalataya, sa kaisahan ni Allah bilang isang pananahanan. Ipagbadya o Muhammad, amin bagang babanggitin sa iyo kung sino ang pinakatalunan kung ito ay tungkol sa kanilang mga gawa. Sila nga na ang kanilang pagsisikhay ay nasayang lamang sa buhay sa mundong ito, habang sila ay nag-aakala na sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang mga gawa. Sila nga ang hindi naniniwala sa ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ng kanilang Panginoon at sa pakikipagtipan sa Kanya sa kabilang buhay, kaya't ang kanilang mga gawa ay nawalan ng katuturan. At sa araw ng muling pagkabuhay, kami ay hindi magbibigay sa kanila ng anumang pagpapahalaga. Ito nga ang kanilang kabayaran, ang impyerno, sapagkat sila ay hindi nagsipaniwala at nagturing sa aking ayat. O mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda, at sa aking mga sugo bilang paraan lamang ng panunuya. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawan ng kabutihan ay magkakaroon ng halamanan ng Al-Firdaus, paraiso bilang isang pananahanan. Narito, sila ay magsisipanahan magpakailanman. Sila ay hindi magnanais mula rito na mapalitan pa sa iba. Ipagbadya o Muhammad sa sangkatauhan, kung ang karagatan ay mga tinta na ipangsusulat sa mga salita ng aking Panginoon. Katotohanan, ang karagatan ay masasaid bago ang mga salita ng aking Panginoon ay masaid. Kahit na nga kami ay muli pang gumawa ng isang pangdagat na katulad nito bilang pandagdag. Ipagbadya o Muhammad, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Sa akin ay ipinahayag na ang inyong Panginoon ay isang Diyos, alalaang baga si Allah.
Kahit sino man ang umaasam sa pakikipagtipan sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng katuwiran at kabutihan at huwag siyang mag-akibat ng anumang katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Surat Maryam. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kaf ha ya ain sad. Ito ay isang pag-alaala tungkol sa habag ng iyong Panginoon sa kanyang aliping si Zacarias. Nang siya ay manikluhod sa kanyang Panginoon, si Allah, ng isang panawagan ng lihim, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking mga buto ay mahina o umurong na. At ang puting buhok ay nakakalat na sa aking ulo, at ako ay kailanman ay hindi nawala ng tugon o nabigo sa aking panambitan sa inyo, o aking Panginoon. At katotohanan, pinangangambahan ko ang aking mga kamag-anak na susunod sa akin sapagkat ang aking asawa ay baog. Kaya't ako ay pagkalooban ninyo mula sa inyong sarili ng isang tagapagmana na susunod sa aking yapak at magmamana rin sa lahi ni Jacob ang pagmamana ng karunungang pangrelihiyon at pagkapropeta at hindi sa kayamanan. At inyong gawin siya, aking Panginoon, bilang isa ng inyong tunay na kalulugdan. Si Allah ay nagwika, O Zacarias, katotohanan kami ay nagbibigay sa iyo ng isang masayang balita, ng isang anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Yahya o si Juan. Hindi kami nagbigay kanino man ng gayong pangalan. Siya ay nagsabi, Aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng isang anak na lalaki kung ang aking asawa ay baog at ako ay sumapit na sa lubhang matandang gulang? Siya, ang anghel, ay nangusap, Kaya't mangyari ito, ang iyong Panginoon ay nagwika, ito ay magaan sa akin, katiyakang ikaw ay aking nilikha nang ikaw ay mula pa sa wala. Si Zacarias ay nagsabi, Aking Panginoon, magtakda kayo sa akin ng isang tanda. Siya, si Allah, ay nagwika, Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay makapangungusap sa sangkatauhan sa loob ng 3 gabi, kahimat ikaw ay walang anumang kapansanan sa iyong katawan. At siya ay lumantad sa kanyang mga tao mula sa al-mihrab o isang lugar ng pagdarasal o pribadong silid. Siya ay nagsabi sa kanila sa pamamagitan ng siyensya na ipagbunyi ang pagpaparangal kay Allah ng mga papuri sa mga umaga at sa hapon. Si Zacarias ay nagtagubilin sa kanyang anak na lalaki, O Juan, manangan kang maigi sa kasulatan, sa Torah, ang mga batas, at aming pinagkalooban siya ng karunungan habang siya ay bata pa. At pinapangyari namin na siya ay maging may pagmamalasakit sa mga tao bilang isang habag o paglingap mula sa amin, at dalisay sa mga kasalanan, alalaong baga, si Juan, at siya ay isang matuwid. At masunurin sa kanyang magulang, at siya ay hindi palalo o palasaway kay Allah o sa kanyang magulang. At salam, kapayapaan, sa kanya sa araw na siya ay pinanganak, sa araw na siya ay mamamatay, at sa araw na siya ay muling ibabangon sa pagkabuhay. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Maria, ang siya ang humiwalay muna at mapag-isa na malayo sa kanyang pamilya sa isang lugar na gawing silangan. Siya ay naglagay ng lambong upang pangalagaan ang kanyang sarili sa kanila, at aming isinugo sa kanya ang aming ruh, ang anghel na si Gabriel. At siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. Si Maria ay nagsabi, Katotohanang ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa pinakamahabagin na si Allah laban sa iyo kung ikaw ay may pangangamba kay Allah. Ang anghel ay nagpahayag, Ako ay isa lamang sugo mula sa iyong Panginoon upang ibalita sa iyo ang tungkol sa handog ng isang matuwid na anak na lalaki. Siya, si Maria, ay nagsabi,
Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki? Gayong wala pang lalaki na nakasaling sa akin. Gayon din, ako ay isang malinis na babae. Siya, si Gabriel, ay nagpahayag. Kaya't ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagwika, ito ay magaan sa akin, at nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin kay Allah. At ito ay isang bagay na napagpasyahan na sa pag-utos ni Allah. At siya ay nagdalang tao sa kanya, at siya ay pumaroon na kasama niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan sa isang malayong lugar, alalaang baga, sa Bethlehem, na mga 4 hanggang 6 na milya mula sa Jerusalem. At ang sakit ng panganak ay nasadlak sa kanya sa tabi ng puno ng palmera o datilis. Siya ay nangusap, sana'y namatay na lang ako bago ito mangyari sa akin. At ako ay nakalimutan at naglaho sa kaninumang paningin. At ang sanggol na si Jesus o si Gabriel ay nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi, huwag kang manindim. Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong paanan. At iyong ugay ng puno ng palmera o datilis sa iyong harapan. At dito ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo. Kaya't kumain ka at uminom at maging masaya. At kung ikaw ay makakakita ng sinumang tao, iyong sabihin, katotohanan ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabagin na si Allah, kaya't ako ay hindi makikipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito. At kanyang dinala siya ang sanggol sa kanyang pamayanan na kanyang kilik. Sila ay nagsabi, O Maria, katotohanang ikaw ay nagdala ng isang bagay na hindi pa nangyari nung una, alalaong baga, isang pangyayari na mahirap paniwalaan. O kapatid na babae ni Harun. Hindi si Harun na kapatid ni Moises, datapwat isa ring butihing lalaki sa panahon ni Maria. At iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa ng pangangalunya. Gayon din ang iyong ina ay hindi isang maruming babae. At siya, si Maria, ay tumuro sa kanya. Sila ay nagsabi, paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan? Siya, si Jesus, ay nagpahayag, katotohanan ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. At ako ay hinirang niya na isang propeta. At ginawa niya na nabibiyayaan ako saan man ako naroroon. At nagtagubilin sa akin ng pag-aalay ng salah o takdang pagdarasal at pagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa habang ako ay nabubuhay. At maging masunurin ka sa aking ina. At hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Kaya't salam, kapayapaan, ang sumaakin sa araw na ako ay pinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Ito si Moises, ang anak ni Maria. Ito ay isang pahayag ng katotohanan na rito sila ay mag-aalinlangan o nagsisipagtalo-talo. Hindi isang katampatan sa kapamahalaan ni Allah na siya ay magkaanak ng isang lalaki. Ito ay tungkol sa paninirang puri ng mga Kristiyano laban kay Allah sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Tunay siyang maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinatambal sa Kanya. Kung siya ay magtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang nang mangyari nga at ito ay magaganap. Si Jesus ay nagsabi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't tanging sambahin siya. Ito ang tuwid na landas, ang relihiyon ni Allah, ang Islam na kanyang ipinag-utos sa lahat ng kanyang mga propeta. At ang mga sekta ay nagkaiba-iba. Alalaang baga, ang mga Kristiyano tungkol kay Jesus. Kaya't kasawian sa mga hindi sumasampalataya, sila na nagbibigay ng mga huwad na pagsaksi sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Sa tanawin ng katakot-takot na araw, alalaang baga ang araw ng muling pagkabuhay at kung kailan sila ay hahagis sa naglalagablab na apoy.
Gaano kaliwanag ng kanilang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at walang pananalig sa kaisahan ni Allah, mamamalas at maririnig sa araw na sila ay haharap na sa amin. Datapwat ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan, buhong at iba pa, sa ngayon ay nasalantad na kamalian. At sila ay iyong bigyan ng babala o Muhammad, ng araw ng dalamhati at pagsisisi, kung ang pangyayari na napagpasyahan na, habang sila ngayon ay nasa kalagyan ng pagwawalang bahala at sila ay hindi sumasampalataya. Katotohanan kami ang magmamana sa kalupaan at anumang naroroon, at sa amin ang kanilang pagbabalik. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Abraham. Tunay ngang siya ay isang tao ng katotohanan o isang propeta. Nang kanyang sabihin sa kanyang ama, O aking ama, bakit mo sinasamba ang hindi nakakarinig at hindi nakakakita? Gayon din ay hindi makapagbibigay sa inyo ng anuman. O aking ama, katotohanang may dumatal sa akin na karunungan na hindi sumapit sa iyo. Kaya't ako ay inyong sundin. Kayo ay aking gagabayan sa matuwid na landas. O aking ama, huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanang siya ay isang mapaghimagsik laban sa pinakamahabagin na si Allah. O aking ama, katotohanang ako ay nangangamba, baka mangyari na ang kaparusahan ng pinakamahabagin na si Allah ay mabunsod sa inyo at kayo ay magiging kasamahan ni Satanas sa apoy ng impyerno. Siya ang ama ni Abraham ay nangusap, ikaw baga ay nagtatakwil sa aking mga Diyos. O Abraham, kung ikaw ay hindi titigil dito, katotohanang ikaw ay aking babatuhin, kaya't ako ay iwasan mo. Sa mahaba-habang panahon, siya si Abraham ay nagsabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Ako ay hihingi ng kapatawaran para sa inyo mula sa aking Panginoon. Katotohanang siya ay lagi nang sa akin ay pinakamapagbigay. At ako ay lalayo sa inyo at sa iyong pinananalanginan maliban pa kay Allah. At ako ay maninikluhod sa aking Panginoon at ako ay umaasam na hindi mabibigo sa biyaya ng aking panawagan sa aking Panginoon. Kaya't nang siya ay lumayo sa kanila at sa kanilang mga sinasamba maliban pa kay Allah, ay aming ipinagkaloob sa kanya si Ishak at si Jacob, at ang bawat isa sa kanila ay aming hinirang na propeta. At ipinagkaloob namin sa kanila ang aming habag o isang masaganang biyaya at ikabubuhay. At iginawad namin sa kanila ang mataas na karangalan. Alalaong baga, ang bawat bansa ay nakakaalaala sa kanila na may magagandang papuri. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran tungkol kay Moises. Katotohanang siya ay hinirang bilang isang sugo na propeta. At aming tinawag siya mula sa kanang bahagi ng bundok ng Sinai. At dinala namin siya na malapit sa amin upang maghabilin. At ipinagkaloob namin sa kanya mula sa aming habag ang kanyang kapatid na lalaki na si Harun bilang isang propeta. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Ismail. Katotohanang siya ay tapat sa kanyang pangako at siya ay isang sugo at isang propeta. At siya ay palagi nang nagtatagubilin sa kanyang pamilya ng pag-alay ng sala, ang takdang pagdarasal ng mahinusay, at ng zaka, ang magbayad ng katungkulang kawang gawa, at ang kanyang Panginoon ay nalulugod sa kanya. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat, ang Quran, tungkol kay Idris. Katotohanang siya ay isang taong matapat sa salita at gawa, at isang propeta. At aming itinanghal siya sa mataas na antas doon sa langit. Sila nga ang pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya sa lipon ng mga propeta mula sa mga supling ni Adan. At sila ay aming tinangkilik sa barko o arko na kasama ni Noah, at mula sa mga supling ni Abraham at Israel, at mula sa lipon ng aming pinatnubayan at hinirang
Kung ang mga talata ng kapahayagan ng pinakamahabaging, si Allah ay dinadalit sa kanila, sila ay nangangayupapa sa pagpapatirapa at pagtangis. At may sumunod sa kanila ng mga salit-saling lahi na nagpabaya sa kanilang pag-alay ng sala o takdang pagdarasal, alalaong baga. Hinayaan nila ang kanilang pagdarasal na mawala ng saysay. Maaring ito ay hindi pag-alay ng dasal o hindi pag-alay nito ng ganap at mahinusay, wala sa takdang oras at sumunod sa kanilang mga pagnanasa, mga buktot na gawain at pag-iimbot, kaya't sila ay hahagi sa impyerno. Maliban sa kanya na nagtika at sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad at nagsagawa ng kabutihan, sila nga ang papasok sa paraiso at sila hindi pakikitunguhan ng kawalan ng katarungan kahit nakatiting. Sila ay magsisipasok sa walang hangganang halamanan o paraiso na ipinangako sa lingid ng pinakamahabagin na si Allah sa kanyang mga alipin. Katotohanan ang kanyang pangako ay magaganap. Sila ay hindi makakarinig dito sa paraiso ng anumang walang saysay na pag-uusap, bagkus ay salam lamang ang pagbati ng kapayapaan at sa kanila rito ang panustos na ikabubuhay sa umaga at sa hapon. Ito ang paraiso na aming ipagkakaloob bilang isang pamana sa kanila na aming mga alipin na naging al-muttaqun, alalaong baga, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kami na mga anghel ay hindi bumababa, maliban sa pag-utusan ng iyong Panginoon o Muhammad. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa aming harapan at lahat ng nasa aming likuran. At anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito at ang iyong Panginoon, kailanman ay hindi nakalilimot. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito, kaya tanging sambahin lamang siya at maging matyaga sa pagsamba sa kanya. Kayo baga ay nakakaalam sa sinuman na katulad niya. Di nga kasi walang sinuman ang katulad o katapat niya o maaaring maiwangki sa kanya at wala siyang katambal. Walang sinuman ang makakatulad niya at siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. At ang tao ng walang pananalig ay nagsasabi, kung ako ba ay patay na, ako baga ay tunay na ibabangong muli sa pagkabuhay. Hindi baga nagugunita ng tao na siya ay aming nilikha noon habang siya ay mula sa wala. Kaya't ako, si Allah ay nanunumpa, katiyakang sila ay aming titipunin ng sama-sama at gayon din ang mga demonyo na kasama nila at sila ay aming itatambad sa impyerno na lumilingid sa kanilang mga tuhod. Katotohanan, aming kakalad ka rin mula sa bawat sikta ang sinumang pinakamasama sa kanila sa paghihimagsik laban sa pinakamahabagin na si Allah. At katotohanan ganap naming batid sila na karapat dapat na masunog dito at walang sinuman sa inyo ang hindi magdaraan o tatawid sa ibabaw nito, ang impyerno. Ito ay isang itinakda na kapasyahan ng iyong Panginoon. At aming ililigtas sila na may pangangamba kay Allah at naging masunurin sa Kanya at aming hahayaan ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian dito na nanggigipuspos sa kanilang mga tuhod sa impyerno. At kung ang aming malilinaw na mga talata ay dinadalit sa kanila, sila na hindi sumasampalataya, ang mga mamamayan at malalakas sa lipon ng mga paganong Quraysh na namumuhay sa kariwasaan at luho, ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, ang mga may hina, mga may hirap na kasamahan ni Propeta Muhammad na naghihikahos sa buhay. Alin sa dalawang pangkat, alalaong baga, ang mga sumasampalataya at hindi nananampalataya, ang pinakamainam ng kalagayan at katayuan sa lipunan. At gaano na karaming henerasyon ng mga unang pamayanan o mga bansa, at amin ang winasak na una pa sa kanila, na higit na mainam sa kayamanan, mga kalakal at panlabas na anyo. Ipagbadya o Muhammad sa sinuman na sa kamalian, ang pinakamahabagin na si Allah ay mag-abot sa kanya ng lubid hanggang sa kanilang makita ang bagay na sa kanila ay pinangako,
maaring ang kaparusahan o ang oras at kanilang mapag-aalaman kung sino ang nasa pinakamasamang kalagayan at kung sino ang mahina sa lakas o sandatahan. At si Allah ang nagdaragdag ng patnubay sa kanila na napatnubayan at ang mabubuting gawa na nananatili ay higit na mainam sa inyong Panginoon sa gantimpala at higit na mainam sa sukli. Napagmamasdan mo ba siya na nagpapabulaan sa aming ayat, ito ang Quran at si Muhammad, at magkagayon man ay nagsasabi, katiyakang ako ay bibigyan ng kayamanan at mga anak kung ako ay muling bubuhayin. Talastas ba kanya ang nalilingid o siya ba ay may kasunduan sa pinakamahabagin na si Allah? Hindi. Aming itatala ang kanyang sinasabi at aming daragdagan ang kanyang kaparusahan sa impyerno. At aming mamanahin mula sa kanya sa oras ng kanyang kamatayan ang lahat ng kanyang ipinangungusap, alalaong baga ang kanyang kayamanan at mga anak na aming ipinagkaloob sa kanya sa mundong ito. At siya ay makakarating sa amin na nag-iisa. At sila ay tumangkilik sa pagsamba ng ibang mga Diyos maliban pa kay Allah upang sila ay makapagbigay sa kanila ng karangalan, kapangyarihan at kapurihan at upang makapangalaga rin sa kanila sa kaparusahan ni Allah. Hindi, ang kanilang tinatawag na mga Diyos ay magkakaila ng kanilang pagsamba sa kanila at magiging mga kaaway nila sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi ba ninyo namamasdan na aming isinugo ang mga demonyo laban sa mga hindi sumasampalataya upang itulak sila na gumawa ng kasamaan? Kaya't huwag kang magmadali laban sa kanila. Kami, si Allah, ay nag-aantala ng kanilang buhay o edad sa mundong ito at nagbibilang ng kanilang gawa. Sa araw na aming titipunin ang muttaqun, alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah tungo sa pinakamahabagin na si Allah na katulad ng isang kinatawan o delegasyon. At aming itataboy ang mujrimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, kriminal, buhong, walang pananalig sa kaisahan ni Allah sa impyerno, na katulad ng isang uhaw, nakawan ng hayop na itinaboy sa tubigan. Wala silang kapangyarihan ng pamamagitan maliban sa kanya na tumanggap ng pangako o pahintulot mula sa pinakamahabagin na si Allah. At sila ay nagsasabi, ang pinakamahabagin na si Allah ay nagkaanak ng isang lalaki, katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Isra ay anak na lalaki ni Allah. At ang pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos na si Allah. At ng pagsasabi ng mga paganong Arabo na siya ay nagkaanak ng mga babae, ang mga anghel. Katotohanan kayo ay nagtambad o nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay. Dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. Na sila ay nagpaangkin ng isang anak na lalaki sa pinakamahabagin na si Allah. At hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin na si Allah, na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling o mga anak. Walang sinuman ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na si Allah, na siya ay hindi isang alipin. Katotohanang batid niya ang bawat isa sa kanila at silang lahat ay nabilang niya sa ganap ng pagsusulit o pagbibilang. At lahat sila ay paparoon sa kanya na nag-iisa sa araw ng muling pagkabuhay na walang anumang katulong o tagapangalaga o tagapagtanggol. Katotohanan sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad at gumagawa ng mga kabutihan. Ang pinakamahabagin na si Allah ay magkakaloob ng pagmamahal sa kanila sa puso ng mga sumasampalataya. Kaya't ginawa namin ito, ang Quran, na magaan sa iyong sariling dila o Muhammad, upang ikaw ay makapagbigay ng masayang balita sa muttaqun, alalaong baga, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah
at upang mabigyan ng babala sa pamamagitan nito ng Quran ang mga pinakapalaaway at magugulong tao. At gaano na ba karaming henerasyon bago pa sa kanila ang amin ng winasak, ikaw ba o Muhammad ay makatatagpo kahit na isa man lamang sa kanila o di kaya ay makakarinig ng kahit ng isang bulong man lamang sa kanila. Surat Taha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Taha. Hindi namin ipinanaog ang Quran sa iyo o Muhammad upang ikaw ay bigyan ng sipahayo. Maliban lamang na ito isang paalaala sa mga may pangangamba kay Allah. Isang kapahayagan mula sa Kanya kay Allah na lumikha ng kalupaan at kalangitan sa kaitaasan. Ang pinakamahabagin ay nag-istawa o pumaybabaw sa Kanyang arsh o trono ng luklukan sa parang naangkop sa Kanyang kamahalan. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at nasa kailaliman ng lupa. At kung ikaw o Muhammad ay mangusap ng malakas sa paninikluhod, katotohanan siya ang nakakaalam ng mga lihim at kung anuman ang nalilingid. Allah, la ilaha illa huwa, si Allah. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng mga magagandang pangalan. Ang kasaysayan ba ni Musa o si Moises ay nakarating na sa iyo? Nang siya ay nakamalas ng apoy, kaya't sinabi niya sa kanyang pamilya, maghintay kayo rito. Katotohanang ako ay nakakita ng apoy. Marahil ay makapagdadala ako sa inyo mula roon ng isang sulo na nag-apoy o dili kaya ako ay makatatagpo ng ilang patnubay mula sa apoy. Datapot nang makalapit na siya sa apoy, siya ay tinawag sa pangalang O Moises. Katotohanang ako ang iyong Panginoon, kaya't hubarin mo ang iyong sapatos. Ikaw ay nasa sagradong lambak ng tuwa. At ikaw ay aking hinirang, kaya't makinig ka sa bagay na sa iyo ay ipapahayag. Katotohanan, ako si Allah. La ilaha illa ana. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kaya't ako lamang ang iyong sambahin at ikaw ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng palagian bilang pag-aalaala sa akin. Katotohanan ang huling oras, alalaang baga ang katapusan ng mundo ay paparating na at ito ay aking sinadya na nalilingid upang ang bawat tao o kaluluwa ay makatanggap ng kanyang gantimpala ayon sa kanyang pinagsumikapan. Kaya't huwag hayaan o Moises ang isang tao na hindi nananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay sa pagsusulit sa paraiso at impyerno at sumusunod lamang sa kanyang mga pagnanasa ay makapagligaw sa iyo sa tuwid na landas. Maaring ikaw ay maglaho. At ano yaong nasa iyong kanang kamay, O Moises? Siya ay nagsabi, ito ang aking tungkod, dito ako humihilig, at ito ang aking panghampas sa mga dahon upang pakainin ang aking mga tupa, at ito rin ang marami pang gamit para sa akin. Si Allah ay nagwika, ihagis mo yan, O Moises. Inihagis niya ito, at kapag daka ito ay naging ahas na gumagalaw ng mabilis. At si Allah ay nagwika, sakmalin mo ito at huwag kang matakot. Ibabalik naming muli ito sa kanyang dating anyo. At idiin mo ang iyong kanang kamay sa kaliwa mong tagiliran. Ito ay magiging puti at magluluningning na sa isa pang tanda na hindi nakapipinsala. Upang may pamalas namin sa iyo ang ilan sa aming higit na mga dakilang tanda. Pumaroon ka kay Paraon. Katotohanang siya ang nagmalabis sa pagsuway, sa kawalan ng pananalig, pag-aasal ng kapalaluan at pagiging mapang-api. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, buksan ninyo ang aking dibdib. Inyong bigyan ako ng tiwala sa aking sarili at katatagan. At padaliin ninyo para sa akin ang aking tungkulin.
At iyong alisin ang aking kahinaan sa pagsasalita, alalaong baga, ang mapawi ang kanyang kaba at kamalian sa kanyang pangungusap upang kanilang maunawaan ang aking sasabihin. At inyong gawaran ako ng isang ministro, alalaong baga, makakatulong para sa gawaing espiritual mula sa aking pamilya. Si Haron, ang aking kapatid na lalaki, dagdagan ninyo ang aking tatag at lakas sa pamamagitan niya. At hayaan na siya ay makihati sa aking tungkulin sa pagpaparating ng mensahe ni Allah at pagkapropeta, upang aming may pagbunyi ang pagpupuri sa inyo ng walang maliw. At higit namin kayong alalahanin ng walang pagsasawa, sapagkat katotohanan kayo sa amin ay laging nagmamasid. Si Allah ay nagwika, O Moises, ang iyong panalangin ay aking dininig. At katotohanan kami ay naggawad noon ng ibang biyaya sa iyo. Alalahanin ng kami ay nagkaloob sa iyong ina ng inspirasyon na nagsasabi, ilagay mo siya ang sanggol sa isang tabut o kahon o tampipi at iyong ipaano dito sa ilog ng Nile. Ang ilog ay magsasadsad sa kanya sa pampang at siya ay kukunin ng aking kaaway at kaaway din niya. At binahaginan kita ng pagmamahal mula sa akin upang ikaw ay lumaki sa pagkakandili ng aking paningin. Nang ang iyong kapatid na babae ay dumating at nagsabi, ipakikita ko ba sa inyo ang tao na mag-aalaga sa kanya, kaya't ikaw ay binalik namin sa iyong ina upang siya ay mapanatag at huwag manimdim. At ikaw ay nakapatay ng isang tao, datapot iniligtas ka namin sa kaguluhan. At ikaw ay aming sinubukan sa maraming paraan, at ikaw ay namalagi ng maraming taon sa pamayanan ng Madyan. Pagkaraan, ikaw ay naparito sa napagpasyahang panahon, O Moises, at ikaw ay aking pinili at inihanda para sa aking mensahe. Pumaroon ka, at ang iyong kapatid na dala ang aking ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral at iba pa, at huwag kayong panghinaan sa pag-aalaala sa akin. Magsiparoon kayo kay Paraon, sapagkat katotohanan siya ang nagmalabis sa lahat ng hangganan ng pagsuway, sa kawalan ng pananalig, kapalaluan at pang-api. At mangusap kayo sa kanya ng mahinahon. Maaaring siya ang makaalaala o mangamba kay Allah. Sila, si Moises at Haron ay nagsabi, O aming Panginoon, katotohanan kami ay nangangamba na madali niya ang pagpaparusa sa amin, o di kaya ay magmalabis siya sa pagsuway laban sa amin. Siya si Allah ay nagwika, huwag kayong matakot, katotohanan ako ay kasama o kakampi ninyong dalawa na nakakarinig at nakamamasid. Kaya't kapwa kayo magsiparoon sa Kanya at magpahayag, katotohanan kami ay mga sugo mula sa iyong Panginoon. Kaya't hayaan ang lahat ng angka ng Israel ay sumama sa amin at huwag mo silang pahirapan. Katotohanan kami ay dumatal na may dalang tanda mula sa iyong Panginoon at ang kapayapaan ay mapapasa Kanya, siya na sumunod sa patnubay. Katotohanan sa amin ay pinahayag ang kaparusahan, ay naghihintay sa mga nagtakwil sa kaisahan ni Allah sa Kanyang masugo at nagsitalikod sa katotohanan at pagsunod kay Allah. Siya si Paraon ay nagsabi, sino baga, O Moises, ang Panginoon ninyong dalawa? Siya si Moises ay nagsabi, ang aming Panginoon ay siya na nagbigay sa bawat bagay ng kanyang hugis at kalikasan at sa kanila ay namamatnubay. Si Paraon ay nagturing, at ano naman ang tungkol sa mga nangaunang henerasyon? Si Moises ay nagsabi, ang kaalaman dyan ay nasa aking Panginoon. Sa isang talaan, ang aking Panginoon na hindi kailanman nagkakamali at nakalilimot. Siya na lumikha sa inyo ng kalupaan na tila higaan o nakalatag upang kayo ay matagumpay na makapaglakbay sa mga daan nito at nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at dito ay nagpatubo kami ng iba't ibang uri ng halaman at pananim.
Magsikain kayo at inyong pastulan ang inyong hayupan o bakahan dito. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Mula sa lupa ay aming nilikha kayo, at dito kayo ay aming ibabalik, at dito kayo ay muli rin naming bubuhayin. At katotohanang ipinamalas namin sa kanya, kay Paraon, ang lahat ng aming tanda at katibayan, datapwat siya ay nagtatwa at tumanggi. Si Paraon ay nagsabi, pumarito ka ba upang kami ay taboy sa kalupaan sa pamamagitan ng iyong salamangka o Moises? At katotohanan kami ay makapagsasagawa rin ng salamangka na katulad nito. Kaya't magtakda ka ng pakikipagtipan para sa atin, na sinuman sa atin ay hindi makalilimot sa isang lantad at malawak na pook na ang bawat isa ay may magkatulad na pagkakataon na matutunghayan ng mga nanonood. Si Moises ay nagsabi, ang iyong takdang araw ay ang araw ng pagdiriwang, at hayaan ng mga tao ay magsitambad kung mataas na ang araw o tanghali na. Kahit si Paraon ay tumalikod, tumangging sumampalataya, at siya ay bumuo ng kanyang balak o mga salamangkiro, at matapos ay nagbalik kay Moises. Si Moises ay nagsabi sa kanila, ang kasawian ay sa inyo. Huwag kayong gumawa ng kasinungalingan kay Allah, baka kayo ay kanyang ganap na pinsalain sa kaparusahan. Katotohanan siya na nagsasagawa ng kasinungalingan laban kay Allah ay kaaba-aba na mabibigo. Kaya't sila ay nagsipagtalo-talo sa bawat isa kung ano ang kanilang gagawin, at inilihim nila ang kanilang pag-uusap. Sila ay nagsabi, ang dalawang ito ay salamangkiro, ang kanilang hangarin ay upang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanilang salamangka, at gawin na mapalayo kayo sa inyong pinakahuwarang pamamaraan, alalaong baga, relihiyon o tradisyon. Kaya't pagbutihin ang inyong balak at magtitipon-tipon kayo sa iba't ibang hanay, at sinumang magwagi sa araw na ito ay katotohanang matagumpay. Sila ay nagsabi, O Moises, maaring ikaw ang maunang maghagis o kami ang maunang maghagis. Si Moises ay nagsabi, mabuti pa, kayo ang maunang maghagis at pagmasdan ang kanilang lubid at tungkod sa pamamagitan ng kanilang salamangka ay nahantad sa kanila na wari bang gumagalaw na tulad ng mga ahas. Kahit si Moises ay nagkaroon ng takot sa kanyang sarili. Kami, si Allah ay nagwika, huwag kang matakot, katotohanang ikaw ang mangunguna. At iyong ihagis ang nasa kanang mong kamay. Lulunukin nitong lahat ang kanilang ginawa. Ang kanilang ginawa ay panlilinlang lamang ng isang salamangkiro, at ang isang salamangkiro ay hindi kailanman magtatagumpay, kahit na gaano pang kaalaman ang kanilang naabot. Kaya't ang mga salamangkiro ay nangayupapa na nangagpatira pa. Sila ay nagsabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ni Harun at si Moises. Si Paraon ay nagsabi, naniwala ba kayo sa kanya, kay Moises, bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? Katotohanan, siya, si Moises, ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't walang pagsala sa aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig. At katotohanang aking ibabayubay kayo sa puno ng mga palmera o datilis, at katiyakang inyong mapag-aalaman kung sino sa amin, ako, si Paraon o ang Panginoon ni Moises na si Allah, ang makapaggagawad ng matindi at higit na nagtatagal na kaparusahan. Sila ay nagsabi, kailanman ay hindi ka namin gugustuhin ng higit pa sa maliliwanag na tanda na dumatal sa amin at kaysa sa kanya na lumikha sa amin. Kaya't iyong isagawa kung anuman ang nais mong ipatupad sa amin, sapagkat ikaw ay may kapangyarihan lamang magpatupad ng husgado dito sa mundo. Katotohanan kami ay sumasampalataya sa aming Panginoon upang kami ay kanyang mapatawad sa aming mga pagkakasala. At sa salamangka na iyong ipinag-utos sa amin, at si Allah ay higit na may mabuting gantimpala at higit na nagtatagal kung tungkol sa kaparusahan kung ihahambing laban sa iyong pagpaparusa. Katotohanang sinuman ang makarating sa kanyang Panginoon na siya ay isang mujrimun, kriminal,
mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, walang pananalig kay Allah, at sa kanyang sugo, walang pagsala. Sa kanya ang impyerno, at dito siya ay hindi mamamatay o mabubuhay ng mabuti. At sino mang makarating sa kanya, kay Allah, na siya ay isang nananampalataya at nagsigawa ng kabutihan, sa kanila ang matataas na antas sa kabilang buhay. Walang hanggang halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Ito ang gantimpala sa mga nagpapadalisay sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng mga kasalanan at mga kasamaan na ipinagbabawal ni Allah at sa paggawa ng lahat niyang ipinag-uutos. At katotohanan kami ay nagbigay ng inspirasyon kay Moises. Maglakbay ka sa gabi na kasama ang aking mga alipin at iyong hampasin ang iyong tungkod, ang dagat para sa kanila, at ito ay magiging tuyong landas. Ikaw ay walang dapat pangambahan na mapanaigan ni Paraon. Gayon din ay huwag kang matakot na ikaw ay malulunod sa dagat. At sila ay tinugis ni Paraon na kasama ang kanyang mga kabig. Datapot ang tubig ay ganap na tumabon at lumukob sa kanila. Si Paraon ang nagtulak sa kanyang mga tao na maligaw kaysa ang mapatnubayan sila sa tuwid na landas. O ang kanang Israel, aming iniligtas kayo sa inyong kaaway at kami ay gumawa ng kasunduan sa inyo sa kanang bahagi ng bundok ng Sinai. At ipinanaog namin sa inyo ang manna o isang bagay o pagkain na katulad ng asukal na puti at kasintamis ng pulot pukyutan at mga pugo. Magsikain kayo ng tayyibat o mabubuti at mga pinahintulutang bagay na aming iginawad sa inyo bilang inyong ikabubuhay. At huwag kayong magmalabis dito, baka mangyaring ang aking poot ay bumaba sa inyo. At sa sinuman na mababaan ng aking poot ay katotohanang maglalaho. At katotohanang ako ay lagi nang nagpapatawad ng paulit-ulit sa kanya na nagtitika at sumasampalataya sa aking kaisahan. At hindi nag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba sa akin at gumagawa ng mga kabutihan at nagpapatuloy sa panatili sa patnubay. At ano ang nagtulak sa iyo upang magmadali ka na mauna sa iyong pamayanan, O Moises? Siya ay nagsabi, sila ay malapit na sa aking mayapak at ako ay nagmadali sa inyo, O aking Panginoon, upang kayo ay mabigyan ng kasiyahan. Siya si Allah ay nagwika, katotohanan ng aming sinubukan ang iyong pamayanan, nang ikaw ay wala sa kanila. At si Samiri, ang nagtulak sa kanila ng pagkaligaw. At si Moises ay bumalik sa kanyang mga tao, na tigib ng galit at paghati. Siya ay nagsabi, O aking pamayanan, hindi baga ang inyong Panginoon ay nangako sa inyo ng isang makatuwirang pangako? Ang panahon ba ng katuparan nito ay lubhang matagal para sa inyo? O inyo bang ninanais na ang poot ng inyong Panginoon ay manaog sa inyo, kaya't inyong sinira ang inyong pangako sa akin? Sila ay nagsabi, hindi namin sinira ang pangako namin sa iyo. Nang ayon sa aming kagustuhan, datapot kami ay ginawa na magpasan ng mga pabigat na mula sa mga hiyas ng mga tao ni Paraon. Kaya't aming inihagis ang mga ito sa apoy, ayon sa mungkahi ni Samiri. At kanyang nilikha mula sa hiyas na natunaw ng apoy, ang isang bulo o batang baka, at itinambad sa kanyang pamayanan na wari bang umuunga. Sila ay nagsabi, ito ang iyong Diyos at Diyos ni Moises. Datapot siya, si Moises ay nakalimot sa kanyang Diyos. Hindi ba nila na pagmamalas na ito ay hindi makapagsasabi sa kanila ng isang salita bilang tugon, at ito ay walang kapangyarihan na bigyan sila ng kapinsalaan o kabutihan? At katotohanang si Harun ay nagsabi noon pa sa kanila, O aking pamayanan, kayo ay sinusubukan dito, at katotohanan ang inyong Panginoon ay si Allah, ang pinakamahabagin. Kaya't ako ay sundin ninyo at tuparin ang aking pag-uutos. Sila ay nagsabi, kami ay hindi titigil ng pagsamba rito, ang baka. Hanggang si Moises
ay makabalik sa amin. Si Moises ay nagsabi, O Harun, ano ang pumigil sa iyo na iyong mamalas na sila ay napapaligaw? Na ako ay hindi mo sinunod sa aking mga payo sa iyo. Iyo bang sinuway ang aking pag-utos? Siya si Harun ay nagsabi, O anak na lalaki ng aking ina, huwag mo akong sakmalin sa aking balbas, gayon din sa buhok ng aking ulo. Katotohanan ako ay nangangamba na baka ikaw ay magsabi sa akin, ikaw ang nagturo ng pagkakahidwa-hidwa ng angkan ng Israel, at ikaw ay hindi naghintay sa aking salita. Si Moises ay nagsabi, At ano ang nangyayari sa iyo, o Samiri? Bakit mo ito ginawa? Si Samiri ay nagsabi, Nakita ko ang hindi nila nakikita, kaya't kumuha ko ng isang dakot ng alikabok mula sa bakas ng sugo sa kabayo ni Gabriel, at inihagis ko ito sa apoy na pinagtutunawan ng mahiyas o sa nililok na baka. Ito ang ibinubulong sa akin ng aking sarili. Si Moises ay nagsabi, Kung gayon, ikaw ay humayo, at katotohanan, ang iyong kaparusahan sa buhay na ito ay ikaw ay magsasabi, Ako ay huwag ninyong salingin. Alalaong baga, ikaw ay mamumuhay na mag-isa at malayo sa sangkatauhan, at katotohanang higit pa rito ang darating na kaparusahan. Ikaw ay mayroong pangako na hindi mabibigo, at iyong malasin ang iyong Diyos, na sa Kanya ikaw ay naging matimtimang tagasamba. Katiyakan na aming sisilaban ito sa naglalagablab na apoy, at ikakalat ang mga bahagi nito sa dagat. Katotohanang ang Diyos ninyong lahat ay si Allah, ang tanging isa. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa ganito, O Muhammad, ay aming isinalaysay sa iyo ang ilang kasaysayan na nangyari noon. At katotohanang ikaw ay pinagkalooban namin ng isang paalaala, ang Quran mula sa amin. At sinumang tumalikod dito, itong Quran, alalaong baga, ang hindi maniwala rito at gumawa ayon sa pag-utos nito, katotohanang siya ay magbabata ng bigat ng mga kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay. Mananahan sila roon sa ganoong kalagayan sa apoy ng impyerno, at katotohanang kasamaan ang kanilang magiging dalahin sa araw ng muling pagkabuhay, at sa araw na ang tambuli ay patutunugin. Sa pangalawang pag-ihip sa araw na yaon ay aming titipunin ang mujrimun, mga kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Nabughaw ang mga mata, ang kanilang mukha ay nakangiwi sa dalamhati at pagkasindak sa araw na yaon. Sa mga bulong ay magsasalita sila sa isa't isa na nagsasabi, Kayo ay namalagi lamang ng hindi hihigit sa 10 araw. Higit naming batid kung ano ang kanilang sasabihin. Kung ang pinakamagaling sa kanila sa pangangatwiran ay magsasabi, Kayo ay namalagi lamang ng hindi hihigit sa 1 araw. At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa kabundukan. Iyong ipagbadya, ang aking Panginoon ay magpapasabog sa kanila at kanyang ikakalat ang mga ito bilang mga bahagi ng alikabok. At pagkatapos ay iiwan niya ang kalupaan na patag at makinis. Walang anumang baluktot o korba ang makikita niyo rito. Sa araw na yaon, sila ay matiim na susunod sa tinig ng tagatawag ni Allah, at walang anumang pagkabaluktot sa kanyang tinig. At ang lahat ng mga tinig ay mangayo pa sa pinakamahabagin na si Allah, at wala kayong maririnig maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa. Sa araw na yaon ay walang pamamagitan ang mga mananaig maliban sa kanya na binigyan ng kapahintulutan ng pinakamahabagin na si Allah, na ang kanyang salita ay katanggap-tanggap sa kanya. Batid niya si Allah kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito, at kung ano ang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay, at sila ay hindi makapagkakamit ng anuman ng kanyang karunungan. At ang lahat ng mukha ay mangangayo pa sa harapan ni Allah, Al-Hayyul Qayyum, ang namamalaging buhay, ang tagapanustos at tagapangalaga ng lahat. At siya na nagdadala ng pasanin ng maling gawa, alalaang baga, siya na hindi sumasampalataya kay Allah.
nag-aakibat ng mga katambal sa kanya at sumusuway sa kanya. Katotohanang siya ay ganap na bigo sa araw na yaon. At siya na gumagawa ng kabutihan ay may pananampalataya sa kaisahan ni Allah, ay walang anumang pangamba sa kapinsalaan at kawalang katarungan. Gayon din naman, hindi mababawasan ang kanyang gantimpala. At aming ipinanaog ang Quran sa wikang Arabic at aming ipinaliwanag dito ng puspusan ang babala at paalaala upang sila ay magkaroon ng pangangamba kay Allah, o di kaya ay magbigay silbi ito bilang aral sa kanila sa pag-aalaala sa Kanya. Kataas-taasan si Allah sa lahat, ang tunay na hari. Huwag kang magmadali o Muhammad sa Quran, bago pa ang pahayag ay maganap na lahat. At ikaw ay magsabi, O aking Panginoon, inyong dagdagan ang aking kaalaman. At katotohanan kami ay gumawa noon ng kasunduan kay Adan. Datapwat siya ay nakalimot at natagpuan namin sa kanya ang kawalan niya ng kataimtiman o pagpupunyagi. At alalahanin ng aming sabihin sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adan. Nagpatira pa silang lahat maliban kay Iblis. Siya ay tumanggi. At kami ay nagsabi, O Adan, katotohanang siya ay isang kaaway sa iyo at sa iyong asawa. Kaya't huwag ninyong hayaan na kanyang maitaboy kayo mula sa halamanan o sa paraiso, upang kayo ay magkaroon ng lumbay sa kapighatian. Katotohanan kayo ay mayroong pangakong mula sa amin, na kailanman ay hindi kayo magugutom dito sa paraiso o magiging hubad. At kayo ay hindi makakaranas dito ng pagkauhaw, gayon din ng init ng sikat ng araw. Datapwat si Satanas ay bumulong sa kanya na nagsasabi, O Adan, ihahantong ba kita sa puno ng walang hanggang buhay at sa kaharian na hindi masisira? Sa kaulanan, sila ay kapwa kumay ng bunga ng puno, at sa gayon, ang kanilang masilang bahagi ng katawan ay nalantad sa kanila. At sila ay nagsimulang magtagnay-tagnay ng mga dahon sa halamanan bilang kanilang pantakip. Sa ganito sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon, kaya't siya ay napaligaw sa kamalian. At pagkaraan, ang kanyang Panginoon ay humirang sa kanya. Siya, si Allah, ay bumaling sa kanya sa pagpapatawad at pinagkalooban siya ng patnubay. Siya, si Allah, ay nagwika, magsibaba kayo kapwa sa lupa mula sa halamanan ng magkasama. Ang ilan sa inyo ay kaaway ng iba, at kung mayroong patnubay na dumatal sa inyo na manggagaling sa akin, kung gayon, sinuman ang sumunod sa aking patnubay ay hindi mapapaligaw, at gayon din naman siya ay hindi mahuhulog sa kalumbayan at kapighatian. At sinumang sumuway sa aking paalaala, alalaong baga, hindi naniniwala sa Quran at hindi sumusunod sa mga pag-utos nito, katotohanan sa kanya ang buhay ng kahirapan, at siya ay bubuhayin naming muli, na bulag sa araw ng muling pagkabuhay. Siya ay magsasabi, O aking Panginoon, bakit ako ay inyong binuhay na bulag? Noon ay meron akong paningin. Si Allah ay magwiwika noon nang ang aming ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan o aral ay dumatal sa iyo. Ito ay iyong ipinagwalang bahala, kaya't sa araw na ito, ikaw ay kalilimutan sa apoy ng impyerno na malayo sa habag ni Allah. At sa ganito naming ginagantihan siya na nagmamalabi sa lahat ng hangganan ng pagsuway at hindi sumasampalataya sa ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral ng kanyang Panginoon. At ang kaprosahan ng kabilang buhay ay higit na kasakit-sakit at nagtatagal. Hindi baga isang patnubay sa kanila na mapag-alaman kung ilan sa salit-saling lahi ang aming winasak ng una pa sa kanila, na sa kanilang naging tirahan, sila ay lumalakad. Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. At kung hindi lamang sa salita na pinagpasyahan na noong una ng iyong Panginoon, gayon din kung hindi lamang sa natataningang panahon, ang kaparusahan ay naging isa na sanang tungkulin na kinakailangan ng isa katuparan. Kaya't maging mapagbata ka, O Muhammad, sa kanilang sinasabi, at iyong luwalhatiin ang iyong Panginoon bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog ng araw. At sa kahabaan ng gabi ay iyong ipagbuni siya. At sa mga dulo o sa pagtatapos ng maghapon, ito ay patungkol sa 5 ulit ng sala o takdang pagdarasal sa bawat araw
upang ikaw ay masiyahan. At huwag mong palampasin ang iyong mga mata sa pagnanasa tungo sa mga bagay na aming binigyan ng kasayahan sa ilang pangkat nila. Sila na mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay isa lamang karigalan ng makamundong buhay na sa pamamagitan nito ay aming sinusubukan sila. Datapot ang biyayang nakalaan o gantimpala sa kabilang buhay mula sa iyong Panginoon ay higit na mainam at nagtatagal. At iyong itagubilin ang pagdarasal sa iyong pamilya at maging matimtiman sa pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. Walang anuman na laang panustos ang aming hinihingi sa iyo. Kami ang magkakaloob nito sa iyo. At ang mabuting hantungan o ang paraiso ay para sa mutakon, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ay nagsabi, bakit hindi siya nagdala sa amin ng isang tanda o katibayan mula sa kanyang Panginoon? Hindi baga dumatal na sa kanilang lahat ang maliwanag na katibayan na nasusulat sa mga naunang aklat ng kapahayagan, alalaong baga, ang Torah o mga batas, ang Ebanghelyo, hinggil sa pagdatal ni Propeta Muhammad. At kung sila ay winasak namin sa kaparusahan bago pa rito, alalaong baga, kay Propeta Muhammad at sa Quran, katiyakan na kanilang sasabihin, O aming Panginoon, kung kayo ay nagsugo lamang sa amin ng isang sugo, walang pagsala na kami ay susunod sa inyong ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan o aral bago pa kami abahin at ilagay sa kahihiyan. Ipagbadya o Muhammad ang bawat isa sa atin na mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya ay naghihintay. Kaya't magsipaghintay din kayo. Hindi magtatagal at inyong mapag-aalaman kung sino ang nasa matuwid na landas, alalaong baga ang nasa Islam, at kung sino ang tumanggap ng patnubay.